Gawa tayo ngayon ng commission topper. Bale, dinosaur ang gagawin natin. Tapos, gumamit ako dyan ng floral wire gauge number 18 para mas matibay, mas matigas. Kapag mababa yung gauge, ibig sabihin mas makapal. Kapag mataas ang gauge, ibig sabihin bago ko nga pala ginawa 'tong topper na 'to, nanood muna ako ng bongga sa YT, o 'di ba, YT University tayo nag-aaral. Medyo mahirap din 'to, ay hindi pala medyo, talagang mahirap siya. Kasi ano siya, yung kailangan mong tingnan ng maigi kung paano yung position ng inyong wire. Para kapag nilagyan mo na siya ng ano, ng gum paste o kung ano mang medium yung gagamitin natin, mapapasunod natin kung ano yung kanyang magiging itsura pagkatapos. Bale, nakadalawang trial ako diyan, nakadalawang floral wire ako. Yung una failed, etong pangalawa okay na, 'di ba? Siyempre kailangan muna nating magkamali tapos saka natin mape-perfect. Hindi man siya perfect, pero at least saka natin siya magagawa ng maayos, gano'n. Para hindi maglikot-likot o hindi magalaw yung ating wire, siyempre binalutan ko 'yan ng floral tape, on. Para maging ano siya, yung yun nga, hindi siya magalaw, o 'di ba? Tapos na yung kanyang ano, pinaka-structure, yung kakapitan ng ating gum paste, 'yan. Tapos inuna ko dun sa may bandang baba para siyempre, 'yan na yung susundan ko, 'yan. Tapos tatapal-tapalan ko na lang 'yan, gano'n. And then tatapalan ko 'yan paakyat na dun sa kanyang leeg. Ang ihuhuli kong gagawin diyaan yung kanyang ulo. Dun ako mahihirapan mamaya makikita ninyo. Tapos isinusunod ko na yung kanyang legs. O, dalawa lang naman yung kanyang legs. Yan. Bale, bawat tapal ko ng gum paste, pinapahiran ko yan ng tubig. Hindi ko na lang siya na ipapakita sa video, pero kailangan nating ano yan, pahiran ng anong tawag dun, ng tubig para yun yung magsisilbing pandikit natin, yun yung magsisilbing glue. Para hindi siya yung matanggal na kapag natuyo siya, yung ano na, tumigas na siya, hindi na siya matatanggal kasi magiging kapit na kapit na. And then, dito na ako sa part na to ng ulo mahihirapan. Yan, kasi diyan na natin makikita yung kanyang magiging itsura, kung galit ba siya, o natutuwa ba siya, o ano. Tapos mahihirapan akong paglalagay diyan dun sa kanyang ano, sa kanyang ngipin na matutulis. Akala niyo lang madali kasi nakikinood lang kayo, charot, joke lang. Siyempre akala niyo lang madali kasi ano, napapanood ninyo tas ang bilis-bilis ng video. Pero sa totoong buhay, hindi yan madali, mahirap po yan. Kasi bawat lagay ng gum paste doon sa ating topper, nilalamas ko yan, nininid ko ng mabuti para hanggang sa lumambot, hanggang sa sumunod siya sa gusto kong shape, gano'n. Kasi kapag matigas yung ating gum paste, hindi natin siya mapapasunod sa gusto nating shape. Tapos magkakaroon siya ng ano, yung elephant skin, tapos magiging magaspang yung ating gum paste. And then dito naglalagay na tayo ng kanyang mga pangil. Yung kanyang palang skin, dali para magkaroon siya ng texture, gumamit ako diyan nung tip na bilog na maliit. Yun ang itinusok-tusok ko doon sa kanyang pinakabalat para magkaroon siya ng kaliskis. Kaliskis o magaspang na balat yung kanyang itsura, gano'n. Tapos sa bandang baba ng kanyang ano, bunganga, para kumapit yung kanyang pinakapangil-pangil, tinusok-tusok ko tapos pinahiran ko ng tubig. O 'di ba tapos na. Ay hindi pa pala, meron pa pala yang kasunod, yung kanyang palang ano, mga daliri sa paa. O 'di ba nakalimutan ko yung kanyang mga daliri. Yan, o 'di ba 3 lang ata yung daliri niya kaya 3 lang din yung nilagay ko. Para sa kanyang kuko nag-roll lang ako ng black na gum paste, yan. Tapos pinatulis ko dun sa kabila para yun yung kanyang pinakakuko na ilalagay. Then pinahiran ko yan ng tubig para kumapit. O 'di ba meron na siyang mga daliri na matutulis na kuko. Tapos ilalagay na natin doon sa ating kanyang pinaka-legs, 'yan, ikakapit lang natin. Siyempre bawat ano, sabi ko nga magpapahid tayo ng tubig. Para sa kanyang texture gumamit ulit ako doon sa ating tip na bilog-bilog na maliit, 'yan, para magkaroon siya ng texture, o 'di ba? Tapos kukulayan na natin 'yan para magkaroon siya ng buhay. Ang request ni ma'am sana brown daw, kaya ano,
mag-watercolor tayo. Gumamit ako diyan ng Chef Master na brown. 'Yan, tapos, alcohol yung nilagay ko para madali siyang matuyo. So, ganyan lang po ako magkulay, kinakalat ko lang siya hanggang sa makulayan ko yung kanyang buong katawan. Siyempre yung kanyang ngipin hindi ko na isinama kasi kailangan yung kanyang ngipin is puti. Yung size pala ng dinosaur na 'to bago ko makalimutan is 3.5 inches ang taas, tapos yung kanyang pinakahaba is 6.5. Alam nyo ba mas mahirap gawin yung maliliit kaysa yung malalaking topper kasi sa maliliit, maliliit din yung details. Hindi kagaya kapag malalaki, malalaki yung details. Tapos yung may order pala nito is si ma'am na taga Laguna. Bali, ipapa-LBC ko sana 'to kaso mamamasahe pa ako papunta ng bayan, malayo-layo din ang LBC. Kaya sabi ko sa kanya bago ko tinanggap yung kanyang order, check muna niya kung magkano sa Lalamove. Tapos 'pag gusto niya, palalamove na lang niya. Eto na nga pala yung ating final look. O, 'di ba? Nakaka-cute ang ating dinosaur. Sa mga gustong umorder, syempre message lang po kayo dito sa aming business page. Yun lang. Thank you for watching.